Yan, magandang umaga po muli. Una sa ating Panginoon at sa bawat isa po na manunood at a-attend nito pong morning watch online service natin sa JOSCMI. Bago po sa aking pag-share, nais ko pong manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po sa iyo nagpupuri at muli nagpapasalamat sa biniyaya niyo pong opportunity at privilege na makapag-share po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, maging sa akin, Panginoon, sa umagang ito. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, as we study your word, as we share these things about yung mga bagay na makalangit, Panginoon. Samahan niyo nga po kami, Panginoon. Samahan niyo nga po ako, Panginoon, at nawa po ang banal na Espiritu mo ang siyang manguna at mag-take full control sa akin as I share these things, O God, about you, O God. Lord, samahan niyo po ako at take the fullest control upon us, and may we always grasp, Lord, the message that you want us for this morning, Panginoon. Lord, samahan niyo po ako ng iyong banal na Espiritu at siya po ang manguna. Ikaw po yung manguna sa akin, Panginoon, sa paghayag ng iyong mga salita. Lord, for apart from you, I'm nothing and I can do these things, O God. Lord, kaya po humingi ako ng special favor from you na samahan niyo po ako sa pag-aaral namin. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat po muli, Lord, and this all we pray, this all we ask in Jesus' name. Amen and amen. Patuloy po nating papurihan yung Panginoon sa opportunity at privilege na patuloy na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito nga po yung paghayag ng kanyang salita at ang mga bagay na patungkol sa kanya sa pamagitan ng morning watch. Ito po isa sa mga activity at yung gawain ng JOSCMI na siya pong nagsisilbing kalakasan din natin bilang Kristiyano, bilang Kristiyano at anak ng Diyos. Ngayon pong umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo yung patungkol po sa pagiging grateful o yung mapagpasalamat. Nung alala ko po nung Thursday na sa intercessory namin, yun din po ay naging topic ni Pastora Connie. Pero ngayon po, sabi ko nga, susulungan ko lang din po yun kung ano ba yung mga bagay na dapat na ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kay maliit yan, kay malaki, nandoon yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Sabi nga po dito, are you grateful for little things in your life? Tayo daw po ba ay nagpapasalamat o mapagpasalamat sa mga maliliit na bagay ng ating buhay? Sabi ko, if I ask what are you grateful for, what is the first thing you think of? Is it something big or small? Something recent? Something in the future that hasn't even happened yet? I'm curious how often you're grateful for little things. Yun po. Express yung pag-express po natin o yung paghahayag ng ating pasasalamat for the following. Yung sa health po, sabi ko nga po, yung bang hindi baling maraming gawain, maraming trabaho, basta po maayos yung kondisyon ng katawan natin, maayos yung kondisyon ng katawan ko, okay lang po sa akin na marami akong gawain, marami akong ginagawa. So yun po yung isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Keep yung having a good health. Sa family naman po, nagpapasalamat din po ako yung bang sa family. Hindi po natin mapipili yung kung sino yung ating pamilya. Pero ang ipagpapasalamat mo po doon, yung bang binigay sa iyo ng Panginoon, yung nanay at tatay mo, yung mga kapatid mo, na bumubuo ng pamilya. Yun po, na ano man ang mangyari, nasaan ka man, na yung buhay mo man ay mapakaliwa o mapakanan, mapalayo o mapalapit, ang tutulong at ang aagapay pa rin sa iyo yung pamilya mo. Yan, kaya salamat natin yung meron tayong pamilya. Pangatlo, yung kaibigan po. Alam niyo po, meron akong sets of friends na 5 po kami, pero namatay na po yung isa. Yun po yung mga
kaibigan ko at yun yung barkada ko po nung ako ay nagtatrabaho pa. I always look forward po dun sa yung parang pagde-date namin, yung pagsasama namin, kasi po dun sa pagsasama namin ng mga kaibigan ko, yung kainan, sharing, yung ganoon. Tapos sila yung mga nakasama ko nung ako ay nagtatrabaho. Sila yung mga yung sa ups and down ko din po sa life ko dun sa NHS. Sila po yung mga nakasama ko. Meron nga po akong yung isa dun sa kaibigan ko doon na manager na po ngayon. Totoong nagpapasalamat po ako sa kanya kasi alam mo, though siya po ay isang manager, and yet hindi po niya, pag magkakasama kami, hindi niya kinukonsider na manager yung sarili niya, kundi siya pa yung pinakabunso at pinakabata na alam niyo po yung attending to kung ano yung need namin. Kasi minsan po, mahilig po kasi yung kumain. Yung dinadala po kami dun sa mga the best food or restaurant o place na kung saan makakakain ka ng masarap. Yun po. Pero makikita niyo po, yung parang sa akin, ang feeling ko po sa kanya, yung bang ibinababa niya yung sarili niya pagdating doon sa yung pag kami na magkakasama. Yun po, yung humility nandun po sa kanya. Kaya yun po, yung ma-express natin, yung gratitude for the following, yun nga pong health, yung family, yung friends, and most importantly, yung our relationship with God. Alam niyo po, sabi ko nga laging sinasabi ko na in prayer ko po, may these things that we are doing or I am doing, yung hindi po ito yung ritual o yung religiosity, kundi it's more on relational. It's more on yung in a relationship ka sa Panginoon, kaya nagagawa mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Katulad po yan, yung pagka Sunday, meron tayong Sunday service, yung pagsiserve mo sa Lord, yung ito po, yung mga gawain ganito, kumbaga, nagagawa natin wholeheartedly yung mga bagay na ito, not because we are it is a religious things to do or ritual, kundi we are in a relationship sa Panginoon. Amen po ba? It was wonderful to have a heart of gratitude on all those things. Yun nga po yung sinasabi na napakagandang bagay po na yung meron tayong puso ng pagpapasalamat doon sa mga bagay, yung good health, yung family natin, yung friends, and yung relation natin sa Panginoon. Sabi po dito sa Psalm 136, 1-5, give thanks to the Lord, for He is good, His faithful love endures forever. Alam niyo po yung pong pagmamahal ng Panginoon ang siyang nagsusustain sa atin kung paano tayo nagpapatuloy sa buhay natin ito dito sa mundo. We all know that this life is temporal. Hindi po tayo magtatagal dito, kaya yung pong buhay natin ngayon, parang i-take advantage mo na maging maayos, maging malalim dun sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga, ano ba yung talagang pangarap ko dito sa buhay? Alam niyo po, ang pangarap ko lang talaga, napakasimple, ang babaw po ng ko, yung bang maayos na buhay, maayos na bahay. Kaya po, sabi ko nga, aporte ko po talaga yung paglilinis at pag-aayos ng bahay. Sabi ko din po dun sa pamangkin ko, hindi sa pag-aayos ng bahay, hindi lamang yung maging maayos siya, kundi lalagyan mo ng art. Ibang hindi yung malinis, maaliwalas, kundi sa paglilinis at pag-aayos ng bahay, lagyan niyo po din yan ng, sabi ko, ng arte. Yung pag ganun, magde-decor ka, ganun, mag-aayos ka. Naalala ko po nung kahapon po, nung nagde-decorate po kasi ako ng bahay, kasi yun nga, Christmas na po. Tapos nung sabi ko, Lord, ano po ba ang essence nitong ginagawa ko? Parang sabi ko nga, pagod na pagod po ako, and yet na po yung bang sabi ko, Lord, ano po ba yung essence nung pagde-decor kong ito? Meron ba itong eternal value? Hanggang sa inimpress po ng Lord sa akin na I gave you the talent,
No, now, gamitin mo yan, yung talent na yan, in the service of me. At saka sa akin po, paglilingkod ko na rin po sa Panginoon, yung bang maiayos yung paligid namin, yung bahay po. Maiayos po, yun po. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat. Medyo konting nagpahinga po ako nung kasi parang nakakaramdam ko, pagod na pagod ako. Ayun, na-recharge naman po ako. Sabi ko, Lord, salamat po na hindi ko pa kayang gawain itong mga bagay na ito kung wala ang gabay at patnubay mo. So yung mga little things po na ganoon sa buhay natin, talagang maipagpapasalamat mo sa Panginoon kung paano ka nagpapatuloy, kung paano mo nagagawa yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Alam niyo po, napakahirap mamuhay dito sa mundo. Nandun yung pain, nandun yung mga disappointments, nandoon yung mga expectation na hindi nami-meet. Pero and yet, ang Panginoon, lahat yan mayroong purpose. Kung paanong nade-disappoint ka, kung paanong yung mayroong campaign, yung ganoon, merong mga pagtuturo at may mga learnings dun sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya kahit nasa kaliitang bagay, matuto po tayong magpasalamat. Yun nga po. Sabi din po dito, give thanks to Him who made the heavens so skillfully. Is faithful, love endures forever. Alam niyo po ba na, di ba, nalikha yung mga bagay na ito na yun sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kumbaga, tapos yung mga bagay na nandito sa mundo, nalikha yan o nagawa yan para din sa ating yung pangangailangan. Alam niyo po yung sabi ko nga, naalala ko lang din po yung sa bahay namin. Nung araw po talagang napaka-desolate po ng kalalagayan namin, na araw-araw nagbobota si nanay kasi baha po. Tapos makita ko po yung kapatid ko na naglilimas. Pero ngayon po, alam niyo yung sa kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon, that incident, that moment leads us to yung parang ma-build yung house na hindi na binabaha at hindi na sana bahain. Yun po. Kaya yung mga bagay na ganoon, may mga pangyayari at circumstances na minsan ang dating sa atin ay negatibo, pero at the end, maipagpapasalamat mo sa Panginoon dahil may purpose pala yung mga pangyayari at mga bagay na dinadaanan natin. And because of that flood, because of that moment, yun po, nagkaroon po kami ng parang magkakapatid na magtulong-tulong para maitayo itong bahay po. Yun po. Sabi nga po, His faithful love endures forever. Being grateful for little things. It is easy to notice and thank God for the things in life. But the more I thought the fellow being grateful for his toothbrush, I wondered what the Bible say about being grateful for the little things. Alam niyo po yung kwento yung sa toothbrush po. Parang hindi naman po yung nabas. Ito po ay sa ka lang isip. Yung bang maging mapagpasalamat ka doon sa maliit na bagay. Nabanggit ko na po ito minsan sa pag-share ko sa inyo. Merong dalawang tao na nandoon sa park. Yung isang tao, nagrereklamo siya at dahil yung sapatos niya nga ay nakanganga na. Ngayon merong dumaan na bata. Nakita niya na naka-wheelchair. Tapos yun, hindi nakakalakad. Siya nga, ang nirereklamo lang niya, nakangiti yung sapatos niya. Ito, yung naka-wheelchair, hindi siya makalakad. Though maganda yung sapatos niya, pero naka-wheelchair siya, hindi siya makalakad. So yung mga ganung bagay po ba, yung parang ipagpasalamat mo yung maliit na bagay na meron ka. Sa atin nga po, sabi ko, naalala ko po nung din po, yung sa gaya-gaya. Nung araw po, nasa tabi-tabi lang kami na nagsiservice, nag-aaral ng kanyang salita. Sa tabi-tabi lang po, sa tabi ng bahay at kung saan yung available. Pag umulan, pasok doon sa kung sinong kapatiran yung merong mag-o-offer ng lugar. Ngayon po, meron na tayong inuupahan na center na pwedeng pagdausan natin. Umulan, umaraw, safe ka doon kasi may bubong, merong bahay na po. So yun po yung mga bagay na parang minsan kailangan nating balikan na nung araw dito lang kami
sa service, dito lang kami nag-aaral ng kanyang salita. And yet, ngayon, nandito na kami sa inuupahan naming bahay. Yun. Meron po ding pagkakataon. Minsan, natanong ko na din po yun, yung sabi ko nga, Lord, nagmumove ba? At in progress ba ang JOSCMI? Sabi ko ganun. Kasi, katulad din po nung sinabi ni Pastora Connie, na na-realize niya na nagmumove naman, in progress naman ang Kamarin, di po ba? Kasi nung araw po naalala ko, talagang ang liit lang po ng center nila. At saka inabutan ko po kasi yung lupa pa yung yung flooring. Pero ngayon po tingnan nyo ang ganda. At isa pa din po, nung araw sa Payatas, lagi ko po itong sinasabi, nasa tabi-tabi lang din kami kung saan mayroong lilim, doon kami lalagay nila Roxanne, nila Ate Joy, nila Ate Romaline, para mag-awit, mag-share din ng gospel. Nung araw po yun, pero ngayon po tingnan nyo, merong Sitio Bakal, merong Payatas, at maging yung bawat bawat sangay, may kanya-kanya po tayong center, may kanya-kanya pong church, at yun po yung pinapaganda nga ng bawat pastor na kung saan naka-assign. Meron po tayong mga outreaches na wala pa nga po, pero naniniwala po ako in progress din po iyan na magkakaroon tayo ng church at kumbaga center para pagdadausan ng mga Bible study, ng mga church services po. Yun po yung Villacampo, yung Boracay, Pangasinan, yun po. Kaya basta ang parang ipagpasalamat mo. Ngayon nasa panahon tayo ng pagtatanim. Nasa panahon tayo ng pagbibuild o pagpiprepare for the good things that God in store for us someday somehow na pagdating ng panahon. Kaya yun po, laging ipagpasalamat natin yung kahit maliliit na bagay sa Panginoon. Tapos naalala ko din po, ang araw po, sinasabi ni Bishop, yung pagka po sa parte po ng finances, kapag po yung mag-anniversary na, contribution dito, contribution doon, maghahanap ng kung paano ang pagtutustos, kung paano ang panggastos. Pero ngayon po, hindi ko naman po sinasabi na maging lax na tayo sa paggastos, kundi yung kung hindi na mahirap sa atin yung pagtupad o pagkakaroon ng anniversary na maayos, kasi natuto tayo na kung paano i-handle yung finances po. Yun po. Kung paano hinandle ni Bishop yun, kung paano in-entrust sa mga treasurer at sa bawat sangay, at kung paano din tayo yung nagbibigay. Kasi sabi ko nga po, sa pagbibigay po, hindi nagmamatter yung maliit yung halaga na ibibigay mo or malaki. Ang nagmamatter po lagi dyan yung puso. Yung po ba, yung parang out of these things na ibinibigay natin, nandoon po yung pasasalamat natin kung paano ipinoprovide ng Panginoon yung pangangailangan natin. Kaya yun po. Kaya sabi ko nga, maliit o malaki, matuto tayong ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Yun po. This took me a deeper dive. The first 2 verse I thought of were, sabi nga po, yung daw pong yung pagpapasalamat sa Panginoon, usually nandun tayo yung sa pagpapasalamat na yung sa malalaking bagay. Minsan nai-ignore na natin yung mga liliit na bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Pero hindi po. Sabi nga, yung magdadala sa magdadala sa atin in a deeper understanding, yung kahit sa maliit na bagay, sanay tayong magpasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga po, kapag ang tao ay mapagpasalamat, walang puwang yung reklamo. Alam niyo po yun? Yung prinsipyong yun na kapag ikaw ay mapagpasalamat kahit sa kaliitang bagay, hindi ka walang space yung pagrereklamo Kasi laging nakikita mo, minsan nga sabi ko nga, minsan kahit na negative na yung circumstances at situation, pero yung pala, kailangang daanan mo yun, kailangang iproseso yun sa iyo ng Panginoon para ilabas yung parang
malabas yung bagay na maganda, yung magiging outcome nun. Para pong sa tunnel nga po, yung tunnel, imposibleng magtagal yung isang tunnel na hindi matatabunan kung walang at the end of it, merong lagusan. Ibig ko sabihin yung parang sa isang tunnel po, merong diyaang butas na lalabasan o kaya merong diyaang liwanag. The thing is, tiyaga ka lang as we go through dun sa tunnel. Sa buhay din po, yung paglalakbay natin, pagtiyagaan lang din po natin at matuto tayong anuman ang datna natin, anuman yung daanan natin, maliit man or malaking bagay yan, ay magpasalamat sa Panginoon. Dahil sabi nga po though, pagka mga nagkakamali tayo, dinidisiplina tayo ng Panginoon, hindi naman niya tayo iniiwan nandun pa rin siya parati. The thing is, we need to submit sa Kanya. Diba yung mga maliliit na bagay? Ayun. Sabi nga, and give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Ephesians 5:20 po yan. Tapos po, sabi din po dito sa be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Are we belong to Jesus Christ? At sa akin nga po, sabi ko nga, meron ba tayong mga bagay na meron tayo ngayon na hindi galing sa Kanya? Kumbaga lahat, alam niyo po sa everyday journey natin, yung bang sabi ko, lagi ko pong yun, it's indeed a blessing waking up every morning. Parang, para magising ka sa umaga, it's indeed a blessing. Alam niyo po yun, yung bang pagising mo, Lord, salamat. Nagising ako. Lord, salamat. Inalaw mo uli ako na mabuhay at mabiyayaan ng pribilehiyo at opportunity na mapaglingkuran ka. Alam niyo po, sabi ko nga, maraming tao at maraming tao na pwedeng ilagay. Ayun po, ito sa parte naman ng paglilingkod. Yung bang maraming tao na pwedeng ilagay at gamitin ng Panginoon dun sa kung ano ang hawak mo at posisyon mo ngayon. Pero hindi iyon ang inilagay ng Panginoon, kundi ikaw sa team nga po, sa music team. Kahit na ikaw lang yung taga-ayos nung naalala ko po nung araw, yung taga-ayos lang ng acetate. O kaya ikaw lang yung nasa tech. Kasi high-tech na po ngayon Kumbaga, digital na yung natin ngayon, yung panahon natin. Kahit ba yung kaliitang mag-ayos ka lang ng mga chords, mag-ayos ka lang ng mga mic, o mag-ayos ka lang ng mga upuan, that's a great thing na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon kasi tinras ka niya. Niyayaan ka niya ng bagay na pwede mong gawin na paglilingkod sa Kanya. Ang ibig ko pong sabihin dito, yung pagkagising sa umaga, maayos yung kondisyon ng katawan mo. Binigyan ka ng panibagong araw, panibagong journey ng Panginoon. Day's journey ng Panginoon. Yung ba yung pagpasalamat mo o anong gagawin mo? Paglingkod mo yun sa Kanya. Na kahit ba isang maliit na parte o maliit na bagay yung magawa mo, pero bahagi ka ng team, malaking bagay na po yun. Yung bang maipagpasalamat mo na tinras ka ng Panginoon sa bagay na kung anong meron ka ngayon. Okay, yun po. Sabi nga po, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Naalala ko din po yung kwento na tungkol dun sa isang paru-paro. Di po ba yung bago maging isang paru-paro, yung paru-paro, yung parang uod, yung parang higad, na naghihirap po siyang, yung parang naghihirap po siya doon sa loob ng, di ko alam kung kukun ba yun, basta yung parang doon sa pero nung naghihirap ka doon sa bagay na yun, pero yung palang paghihirap mo yun, it turned out to be a beautiful butterfly. Ganun din po yun sa buhay natin. May mga pagkakataong ang hirap tayo, pero kung magpapatuloy tayo at matuto tayong magpasalamat sa Panginoon, at the end po pala, yung may reward, yung merong regalo na yung sa paghihirap natin. Yun po yung
Sana po na gigets ninyo ako dun sa mga sinasabi ko. Ito pong kasing inaano ko, yung sinishare ko sa inyo ay by experience. If we're supposed to be grateful for everything and all circumstances, that includes the small stuff as well as the big stuff, how often do you consciously take time, even just a moment, to thank God for the small details of your life or a seemingly insignificant experience? Minsan po yung bang sa buhay, naalala ko po nung ano na tawag dito, yung po, ito po yung, so, simple lang po yung sa buhok. Sabi ko, nung pong time na, ewan ko na, share ko na din po ito, due na po ako nagpapaunat po kasi ako ng buhok. Simple lang po yun pero wala naman akong pampaunat. Sabi ko, Lord, sa loob ko lang sinabi ko, Lord, gusto kong magpaunat pero wala ako sa ngayon na pang ano, yung pang paaganda, pang paayos ng buhok ko. Alam niyo po, nung na ano ko yun, tas one time nag-uusap kami ng kapatid ko at saka nung pamangkin ko. Alam niyo po, yung kapatid ko pinahiraman ko. Sabi ko, Lord, sa isip ko lang po yung panalangin yun. And yet, Lord, tinugon mo ako through yung sa sister ko. Alam niyo po yung ganoon. Tapos may one time din po, meron po akong hikaw, yung Crayola, yung ganito po, yan, yung bilog na ganyan. Di, inalis ko po yun, kasi nagmamadali ako. Kwento ko na din po ito Yung bang, ano po yung isa, nawala dun sa kinakainan namin na naalala ko ni Ate Joy. Pero alam niyo po ba, sabi ko na, Lord, hinayang ako. Sabi ko, sana inaayos ko yung paglalagay. Alam niyo po ba, bagamat nawala yun, merong kagad kapalit ang Lord. Yung parang sa loob ko lang, Lord, so precious naman din sa akin yun. Kasi yun pa yung unang parang alahas ko na ano, parang naipundar ko, and yet nawala po. Alam niyo po yung small things. Tapos maya nung ano po, binigyan ako ng kapatid ko ng yung same picture nung hikaw, at ganun din po, ganun. Kaya sabi ko, Lord, even the small things that we are uttering and thinking of it, yung pag-iisip po noon na hihingi natin, nasasabihin natin sa Panginoon, concern ng Panginoon. The thing is, yung matuto tayong magpasalamat, matuto tayong dumulog sa Panginoon, na kahit sa mga maliliit na bagay ay sabihin natin sa Panginoon, He is in full control and sovereignty, even in the small or big stuff ng buhay natin. I can remember many times when the simple smile of a stranger passing me on the sidewalk made me feel joyful. I have come to see that these incidents are not insignificant at all. Meron pong mga pagkakataon na, alam mo po ba yun, yung bang parang yung pag-aakyat mo sa bus, yung ngiti ka lang, mangitian ka lang. That's small things that we should thankful. Tapos yung pong, naalala ko din po, yung pagka nanggaling po ako sa NHA, tapos papunta po ako ng SM North, yung po bang libreng sakay. Alam niyo po ba, sabi ko, okay din yung nagpapatupad nung anong libreng sakay, lalo po at priority sa mga senior. Alam niyo po, kahit ba 13 pesos lang po yun, pero malaking bagay po dahil libre. Alam niyo, pababa ko, yung parang pasalamat ako doon sa driver at saka yung bang konduktor nung libreng sakay na yun, na sabi ko, tsinatsaga nila na ayun, magtrabaho sila, at saka yung bang pagpo-provide ng vehicle sa mga senior, at saka yung nagta-travel na ganun sa Quezon City ng libre, malaking bagay po. So yung mga ganung bagay po na sa tingin ng iba insignificant o hindi siya yung ganung kahalaga, pero sa atin po na yung may pusong mapagpasalamat, pagpapasalamat mo po yun maski yung sa taong ginamit na para magkaroon ka ng libreng sakay. Ayun po, yung mga ganun pong bagay. The power of small things. Sabi nga po dito, Jesus often pointed out the importance of small things. This in and of itself
is a pretty good reason to be grateful for them. Once Jesus was rebuking his disciples lack of faith. Sabi dito nung dito po sa Matthew 17:20, you don't have enough faith. Jesus told them, I tell you that the truth, if you had faith even as small as mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Ito naman po ay sa pamamagitan ng ating faith. Yung bang magkaroon ka lang ng maliit na pananampalataya na kasing laki ng mustard seed, you can move that mountain to another place. Yun po yung ibig sabihin na yung small things po, pagpapasalamat mo din kahit meron kang maliit na pananampalataya. Pero kung iyan ay totoo at kung iyan ay real and true, maipagpapasalamat mo din po yun. At saan ba nanggagaling yung malalaking pananampalataya? Di ba? Doon sa maliliit din. Isa lang po yung gusto kong iparating dito. Yung bang kahit yung maliliit na bagay sa buhay natin, yung maliliit na pananampalataya na pinagmumula ng malaking bagay, ay matuto nating ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya po, yun lang po ang gusto ko lang pong iwanan sa inyo. Maliit o malaking bagay sa ating buhay, matuto tayong maging mapagpasalamat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa mga salita mo na aming natunghayan ngayon, sa mga salita mo na aming pinag-aralan ngayon, na Panginoon, yung bang maging mapagpasalamat kami sa maliit or malaking bagay sa buhay namin, dahil yan ay laging may gamit, Panginoon, laging may katuturan, laging may itinuturo. Kaya Lord, sa aming buhay na ito sa mundo, maging temporary lang po ito, matuto kaming maging mapagpasalamat po, Panginoon, sa buhay na kaloob mo, sa mga bagay na binibiyaya mo. Lord, matuto kaming mapagpasalamat. Muli, Panginoon, magamit namin, Panginoon, yung mga pinag-aralan namin ito sa aming pagpapatuloy sa buhay na temporal dito sa mundo. Salamat po muli, Lord, sa paggabay mo, at salamat po sa iyong kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa. This all we pray, this all we ask, in Jesus' name. Amen.